Hello, magandang hapon. So meron tayong video na re-reactan ano, pinasa sa atin ito ni Sir Tantan. So, ah, panoorin natin. Paminsan-minsan yung mga bata ang tatanong sa akin, Dok, ano ba magandang kursong kunin ko, no? Nag-stop pa. Paminsan-minsan yung mga bata ang tatanong sa akin, Dok, ano ba magandang kursong kunin ko, no? Sabi, dapat pumuha kayo ng course sa college, dapat yung magagamit niyo later on sa buhay ninyo. Tapos at the same time, yung makukuha yung kurso, that may title kayo. Ano may mga kurso may title? Siyempre, doktor, nursing, pharmacist, radtech, physical therapist, occupational therapist, respiratory therapist, puro nasa healthcare, no? Engineer, architect, at kung ano-ano pa na may title kayo. Oftentimes, maganda kung merong board exam, no? Kung may board exam yan, mas legit kayo, mas solid kayo. So magandang kunin yung mga courses na meron kayong title pag natapos kayo at the same time kung meron PRC. Ngayon, ano yung ngayon yung mga courses na walang title? Mag-mention tayo ng ilan, no? On the top of my head, naisip ko yung CRIM. Ano man title mo sa CRIM pag graduate mo? Pulis ka ba agad? Hindi, di ba? Sa hirap ng politics sa bansang to, ba't ka magkikrim? As if na makakapasok ka. Diyos ko, baka ilang pulis pa ang kailangan mong suyuin o ilang general pa ang kailangan mong lagyan bago makapasok sa pulisya, no? Walang kwenta yung CRIM. Ano pa? Marketing. Anong title mo sa marketing? Wala kang title sa marketing. Aray, Anong purpose ng marketing na yan? Ano pa? Business ad. Yung mga business ad graduates, anong klaseng kurso yan? Pag graduate niyo, anong tawag sa inyo? Businessman, businesswoman, yun ang title ninyo. Bakit may business kayo? Paano mahirap ka lang, wala kayong business? Diba? Walang kakwenta-kwenta yung mga kurso yan. Marketing. Diyos mio, anong title ninyo sa marketing? Isa akong online social media marketer. Walang kakwenta-kwenta, di ba? Anong itatawag sa inyo kung graduate kayo ng marketing? So, nagit nyo yung mga polsci. Ano pa ba? Yung mga, unless maglo-lawyer ka, di ba? Prelo mo. Pwede yon. Pero kung mag-i-stop ka na sa polsci, walang kwenta yon. Ano pa? Yung mga psychologist, unless magki-clinical psychology ka, wala rin kwenta yon. Ano pa? Ano pa may mga kursong pag-graduate mo, wala kang title. I mean, alam nyo naman yan pag kinuha nyo yung mga courses na yan, di ba? Na alam nyo walang kwenta yung kursong kinuha ninyo. Kasi pag isipin nyo lagi, ano ba ang title ko pag natapos ko tong kurso na to? Meron ba tong board exam para makita ko talaga na legit ako na practitioner, legit ako na professional. Kasi kung walang boards yan, or walang bar, kasi sa lawyer may bar, di ba? Chances are, walang kwenta yung kurso na yan. Ngayon, sa mga nangangarap naman na gusto pumunta sa ibang bansa, then kumuha kayo ng kurso like nursing kung saan in demand. Nursing is so in demand sa ibang bansa. Ever since, kahit nung bata-bata pa kami, nursing pa rin ang boom. Hanggang ngayon, nursing pa rin. Maraming avenues ang pupunta ng nursing. Anyway, tip ko lang sa mga kabataan. ito yung galing sa doktor itong tip na to. Nakakabobo yung tip. Kasi ako, men, sinunod ko yan eh. Di ba nurse ako? Yan mo ang kinahinat na ng buhay ko. Nasa marketing ako ngayon. Alam mo, well, may bahid naman ng konting katotohanan yung sinabi niya, no? Pero hindi eh. Ako, kung ako yung tatanungin, ako yung living proof na hindi porket may title ka, ay successful ka na doon sa kinuha mong title. Ang layo ko, di ba? Nagma-marketing ako ngayon. Tapos, registered nurse ako. Kasi nga hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Nadala ako nun dati dahil malapit lang sa amin yung school. Tapos madaming babae na nakikita ako doon sa ano. Pero hindi ko gusto. Hindi ko gusto tong sa totoo lang, kung ako tatanungin, takot nga ako sa dugo eh. Hindi ko nga alam kung paano ko naitawid yung OJT ko.
pati yung pagtatrabaho sa ospital ng 2 taon. Hindi ko nga alam kung paano ko naitawid yun, eh, kasi iwas ako ng iwas, eh. More on ano ako, eh, yung sa charting, 'di ba? Talagang sinukuan ko talaga yan dahil hindi ko talaga gusto. Alam mo yung sinasabi ni Doc dito, doktor ba 'to? Doc, eh, nakalagay, eh. Paminsan-minsan yung mga bata yung tatanong sa akin, Dok, ano ba magandang kursong kunin ko, no? Sabi ko sabi, dapat pumuha kayo ng course sa college, dapat yung magagamit niyo later on sa buhay ninyo. Tapos at the same time, yung makukuha yung kurso, that may title kayo. Alam mo yung mga kurso may title? Siyempre, doktor. Alam mo ang mentality nito, for example, pagka kinuha mo yung kurso dahil sa title, ang produkto niyan mga masusungit na doktor sa ospital. Mga nurse na walang na walang pasensya. Yan ang magiging produkto ng mga yan. Maniwala kayo sa akin. Yung nagdoktor dahil sa title lang, hindi dahil kasi kung magdodoktor ka dapat may dedikasyon ka doon, eh. Yung halimbawa, yung bata ka pa lang gustong-gusto mo na talaga ng mag-alaga ng tao, 'di ba? Maalagain ka ng bata ka, lagi kang concern pagdating sa ano 'yon, pwede maging doktor 'yon. Kasi yung sinasabi ni Doc na 'to, old ano na 'to, eh, parang old ways pa 'to, eh, yung parang 'yan yung demand ng mga ng mga magulang na gusto nila ang anak nila ano, pero hindi, eh, 'di ba? Yung mga successful na tao, for example si Josh Mojica, 'di ba nga tapos yun, eh, wala namang tinapos yun, eh. Yung hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag-aral, ha. Hindi ko kung may opportunity at may ano, may chance na makapag-aral kayo, mag-aral kayo. Pero kung sa kursong kukunin niyo, kung ano yung nasa puso niyo, yun ang sundin niyo, dun kayo magiging mayaman. Huwag niyong pakikinggan yung mga ganitong tao. Huwag niyong pakinggan dahil gusto mo may title. Para saan yung title? Para ipagyabang mo? Yayaman ka naman kahit wala kang title. Ang daming living proof diyan, eh. Si ano bang tinapos ni ano, ni Jan Go Kong Wei? Jan Go Kong Wei Education. Sa University of San Carlos siya. Yung education, tingnan natin, ha. CEO to ng GG Summit, eh. Yung business administration. Age of 51 pa siya natapos, ha. Kasi huli na siya. Alam ko mahirap ito, eh. Si Jan Go Kong Wei, eh. Na inabutan siya ng World War II. Go Kong Wei did not attend college. 'Di ba? Ayan, oh. Hindi siya nag-college but always passionate about reading. He later took a special dispensation to attend De La Salle University to obtain MBA. Nag-aral siya nung may pera na siya. Pero successful na siya nung time na yon. Ito yung mga proof na hindi totoo yung sinasabi nitong doktor na to. Yung mga successful na ano, na singer, hindi naman ano yun, eh. Passion kasi nila yung paggawa ng music. Kaya sila nagiging successful doon. Kaya ang pinakamagandang tip, kung ano yung gusto mo, yun ang kunin mo. Hindi na uso yung ano, ay anak, gusto kong maging abogado ka. Gusto kong maging doktor ka. Hindi na uso yun. Kasi yung mga ganun, pangyabang na lang yun, eh. Oo nga naman, pagka doktor ka, no, pwede kayo pag malaki yung anak ko, doktor. Si Doktor Bungo. Makipagmamalaki ka, pero yung ano, hindi na siya ano ngayon, eh, applicable, eh. Kaya nga 'di ba napanood niyo yung ano, yung commercial ng PLDT before? Hindi ko na naabutan yun, Hindi ko na naabutan. Nalaman ko lang yung ano, yung excuse me.
Nalaman ko lang yung commercial na yon nung pumunta kami sa haunted house sa isang haunted house sa Bulacan. Kasi dun daw shoot yung PLDT commercial na yon, yung sinearch ko sa YouTube yung ah, hindi ko hilig ang magdoktor, sana suportahan mo. Tapos sabi ng tatay niya, kung saan ka masaya, dito suportahan ta ka. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Napanood ko sa YouTube. Hindi ko na pa naabutan 'yun, Nalaman ko lang history ng commercial na 'yon nung pumunta kami nila Sir Ed sa ay hindi yata Sir Ed ang kasama ko nun. Hindi yata Sir Ed Kaluwag. Basta pumunta kami sa isang haunted house sa Bulacan. Dun daw sinut yung commercial na 'yon. 'Yun ang kasi maganda yung bahay, malaki, Parang ang pino-portray dun mansion. 'Di ba? Noon pa lang may mga umaalma, may mga magulang na inaaway yung anak dahil, "Anong mapapakain mo sa pamilya mo pagka ganyan ang tinapos mo, 'pag nag-music ka, 'pag nag-fine arts ka? Wala kang hindi, nandun kasi yung success kung saan yung gusto mo. Kasi kung saan ang gusto mo hindi ka napapagod." 'Di ba? For example 'no, dun sa gusto mo, halimbawa ikaw ay ang gusto mo ay mag-basketball. Kahit maghapon ka mag-basketball niya, napapagod ka pero hindi mo namamalayan lumilipas yung yung araw, Tapos sa isang araw kaba-basketball mo, 'di ba? Pagka gusto mo kasi isang bagay yung pagod kasi hindi mo na naiisip yun, Dahil gustong-gusto mo nga yung ginagawa mo. Yun dapat yung hanapin kung ang gusto mo ay cooking, mag-cooking ka, 'di ba? Pero siyempre 'no, yung mga gusto alam mo gusto mo, magsabong araw-araw, magsabong ka. Hindi, may mga yumayaman naman pero ang pinag-uusapan kasi natin dito yung mga magiging career mo. Yung mga ganito, mga old school na itong thinking na ganito, yung kay Doc, 'di ba? Kaya pansin mo, 'pag feeling ko lang hindi ko naman siya puwedeng i-judge 'no. Feeling ko 'pag ganito ang thinking, feeling ko ito yung mga doktor na masusungit, Yung parang aburidong-aburido sa may pasyente. Ito yung mga tipong doktor, feeling ko lang hindi ko sinasabing siya yon. Kung hindi naman siya yun, 'di okey lang, 'di ba? Feeling ko ito yung mga doktor na laging late 'pag may siya, clinic, 'di ba? Yung tipong tatawag dun sa sekretary niya, "Sabihin mo, meron akong emergency operation kaya cancel yung consultation." Feeling ko siya yun, 'di ba? Yung mga ganito ang thinking, feeling ko yan yung mga masusungit na nurse na, "Misis, nakikinig ka ba?" Yan, yung mga nurse na nasa Starbucks na nagpo-post na, "Ay, pagod na pagod ako sa work ko." 'Di ba? Ang daming mga pasaway na pasyente, yan. Yan yung mga yan, Kasi nga hindi niyo gusto na lang kayo do sa title. Kasi 'pag sa pagpili ng career mga kababayan ko, piliin niyo yung gusto niyo. Dapat siguro bago kayo mag-graduate ng high school, dapat may clear na na kayo, na path na susuungin, Doesn't matter kung ano 'yan, kung 'yan ba ay pag-a-acting, 'di ba? 'Yan ang mga silly na pangarap natin nung araw nung bata tayo, maging artista, 'di ba? Maaring hindi ka maging successful maging artista, pero gustong-gusto mo ng showbiz, puwede ka maging reporter, puwede kang maging editor, 'di ba? Basta do'n sa linya na 'yon. Puwede ka do'n sa likod ng camera, dahil passion mo 'yun, Puwede ka magaling na direktor, 'di ba? Hindi naman required na maging pogi ka 'pag maging direktor ka, 'Yun ang ibig ko sabihin. Maraming paraan kung halimbawa love na love mo magtanim ng ano naman ngayon kung mag-agriculture ka, 'di ba? Baka malay mo isang araw maging kasi alam mo pagka agriculture iisipin naman walang pera niyan, magsasaka ka, 'di ba? Hindi nila naiisip 'yun, puwedeng sa nalalaman mo dun puwede kang yung, ah,
makapaggawa ng isang hasyenda, 'di ba? Sa nalalaman mo na 'yon, sa di malaman dahilan, nakabili ka ng lupa na maliit muna, napagyaman mo. Maraming possibilities 'pag ang isang bagay ay gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kahit na gaano pa kababaw 'yan, katulad ng sinasabi ni Doc dito sa inaano niya. Actually, magbigay kayo ng mga successful na tao, parang hindi naman name-mention yung pinag-aralan, eh. Merong executive, nasa Robinson Supermarket ako dati. Merong isang executive do'n, sa IT yata 'yun, eh. IT siya, executive siya, parang AVP yata ng ano, ng IT. I don't know, basta mataas ang katungkulan niya. Pero graduate siya ng nursing. Pero IT yung ano, yung linya niya do'n. Ang layo, 'di ba? Hindi ano 'yun, hindi siya ano, I mean, ah, wala talaga sa titulo 'yan. Pero hindi ko naman made-deny na 'pag may title ka, maganda nga naman pakinggan, lalo na kung halimbawa doktor ka 'no, or lawyer ka, attorney ka. Maganda nga naman talagang pakinggan 'yun. At ano, iba naman talaga yung prestige na meron ka sa sarili mo, or engineer, 'di ba? Or ano pa ba yung mga title, architect. Pero at the end of the day, mga kababayan ko, pantay-pantay pa rin ang chance natin sa laban ng buhay. Hindi nakasalalay yan diyan. Do'n sa diploma, oo, kailangan talagang sa akin ano, para sa akin, 'di ba? Kung may chance 'no, hindi ko naman sinasabi na kailangan meron ka, actually may mga nagiging successful kahit wala kang tinapos, eh, 'di ba? 'Yan si Josh Mojica nga, 'di ba, wala naman tinapos 'yun, eh. Pero ano siya, 'di ba? Kaya lang kung may chance 'no, kung may chance na na makapag-aral ka ng kolehiyo, kunin mo yung opportunity, 'di ba? Kasi dun magsisimula yung ano, eh, pagkuha mo ng knowledge dun sa gusto mong pasukin, eh. Medyo maganda ang chance 'pag nakatapos ka talaga. Pero yung to the point na sasabihin nito na kokontrolin kung ano yung dapat mong kunin, yun naman hindi puwede. Yung kukunin mo ay nasa sa iyo yun, 'di ba? Kaya pag-aralan yung mabuti, hindi yung basta, ano lang, yung iba 'di ba management, 'di ba? Kukunin nila management yun para may matapos lang. Hindi, isipin niyo rin. Kasi yan ang magde-decide ng faith niyo, eh, 'di ba? Yan ang yan ang magde-decide ng faith niyo. At kayo naman, halimbawa kung, siyempre hindi kayo nakapagtapos ano at naging maunlad kayo at may pera na kayo, kahit papaano pilitin pa rin nating ano, iba iba pa rin kasi may diploma. Kasi kahit sabi mo sa gusto, kung halimbawa may free time ka na ano, tapos marami ka ng pera, katulad ng ginawa ni Gokong Wei, 'di ba? Yun ay halimbawa, wala kang tinapos, nagkaroon ka ng business, 'di ba? Umunlad yung business mo, naging milyonaryo ka na. Yung tipong ano na, hindi ka dapat magtatapos sa gano'n, 'di ba? Kung may chance na makapag-aral ka uli, kahit 50 ka na or 60, aral pa rin sana, 'di ba? Kasi hindi mo alam, eh, baka maging international yung ano mo, yung business mo, 'di ba? Baka maging ano, siyempre, makakakuha ka pa rin ng, ah, ibig sabihin ng advantage do'n 'pag nakapag-aral ka. Anong sasabihin mo, "Hindi, magha-hire na lang ako ng ano." Hindi, iba pa rin talaga yung ikaw, eh. Kasi 'pag nag-hire ka ng iba para maging manager mo ano, baka mamaya puwedeng i-take over niyan yung ano mo, yung pinaghirapan mo, 'di ba? Mahirap naman yun. Or kahit magbasa-basa ka regarding sa ano, dagdagan pa rin ang knowledge kahit na successful ka na sa isang bagay. So yun lang 'no, yun lang ang maano ko dito men, kasi ito yung mga ganito mentality ano 'to, eh, ah
mentality ito ng mga taong alipin ng ano, ng fame or ng yung naghahabol lang ng validation sa sarili. Kaya ikaw, kung halimbawa, high school ka na ano or may chance ka na, kahit na hindi ka nakapag-aral at may chance ka ng mag-aral uli, yung gusto mo yung kunin mo, 'di ba? Kung gusto mong ano, maging computer engineer, yun ang kunin mo. Kaya lang pagdating sa computer kailangan constant ang learning mo diyan dahil, taon-taon na nafe-phase out yung knowledge diyan, eh, may bagong lumalabas, eh. Dapat continuous ka diyan, eh, 'di ba? Parang ako dati nun, nung college ako, ang galing-galing ko sa computer nun. Eh, nung nagtrabaho na ako, siyempre hindi ko na alam yung mga update sa mga ganyan, ano. Hanggang sa dumating ang time na ngayon na, wala na akong alam. Kasi na-expire yan, eh. 'Pag hindi ka na-update sa computer, eh, 'di ba? So, yun lang ano, ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Huwag kayong makikinig dito kay Doc.